Bumagsak siya. Expensive. Namumula pa din. Hello mga animal! Welcome back to Walang Eme-Eme with Coffee, Tea, or Hershey. Dito, hindi tayo magpapakademure. Hindi tayo magpapasweet. Ayoko ng plastic. Ayoko ng masikip. Ayoko ng putik. Eme! Dito, hindi tayo magre-review para makakuha ng PR package. Hindi rin tayo magre-review para makakuha ng sponsor. Sana all. Lalong hindi tayo magre-review para mambola. Ang malaking tanong, sulit ba o budol? Basura ba o ginto sa basura? Mga animal! So, una natin i-review itong L'Oreal 24-Hour Infallible Tinted Serum with 1% hyaluronic acid. So, yung bote pa lang niya, yung packaging pa lang niya, in my honest opinion, mukhang expensive. Bakit? Kasi yung bright red niya, nakadagdag dun sa parang sosyal ang dating. Ang nagustuhan ko lang ito, parang nagmukha siyang sosyalin or mamahalin. Tapos, ang nakakatuwa dito, instead na ipapump mo siya, meron siyang dropper. Ayan. So, gagamitin mo tong dropper, transfer yung foundation sa mukha mo, ipahid yung foundation sa mukha mo. So, itry na natin. Sabi dun sa instruction, pwede mo na siyang idiretso, ilagay sa, watery talaga. Hindi siya yung katulad ng ibang, kasi nga serum, tinted serum. Kasi yung ibang foundation, di ba, parang medyo konting lapot. So, ito, napansin ko, may pagka-tubig, watery siya, yung consistency niya, ayan. So, parang feeling ko madali siyang ipahid sa mukha. Hindi ka mahihirapan. So, gamit tayo ng brush. Dito natin malalaman ngayon kung madali siyang i-ano sa mukha. Ayan. So, subukan na nating i-blend or ikalat yung coverage nitong L'Oreal 24 Hours Tinted Serum. Kung buildable ba siya, may ibig sabihin, yung hindi siya kaagad-agad na natutuyo or naninigas na hindi mo na pwedeng i-build up sa mukha mo. Yung hindi na siya nabe-blend ng maayos. Kasi minsan may mga foundation na pagkapahid mo, nandun na, hindi na, kahit anong gawin mong pahid, hindi na siya kumakalat. Ibig ko sabihin sa kumakalat, yung nai-spread mo siya sa mukha mo. Kita nyo naman, using this brush, madali naman siyang, spread sa mukha mo. Buildable siya. Ayan. Kasi nga kanina, di ba kung napansin nyo, may pagka, yung consistency yung niya, watery. Hindi siya malapot. So, feeling ko yan ang nakatulong. Kasi mas madaling ipahid sa mukha nyo kung medyo basa-basa siya or liquidy. Liquidy talaga. Ayan. So, isa pang nito, tingnan natin kung mako-cover niya yung mga imperfections na importante din sa foundation yun, yung coverage. Kung madali bang makover yung balat natin, makover yung, kasi kaya naman tayo nagpa-foundation para matakpan yung mga imperfections sa mukha natin, di ba? So far, ayan, kung nakikita niyo sa screen, ang bilis niyang ipahid. Ayan. Tapos yung coverage, ayan, nakikita niyo mismo sa screen. Kanina meron ako namumula-mula doon. Ayan, in fairness, namumula pa din. So, siguro, kailangan lang siyang dagdagan. Ayan. Hindi ko linagyan yung sa mata para makita niya yung difference. So far, okay naman. Gusto ko kasi buildable siya. Tapos, madaling i-blend. Hindi nga lang masyado natakpan yung pula, pero feeling ko, matakpan naman yan ng concealer kapag Pero overall, okay naman siya. Kung nabe-blur niya yung imperfection. So far, na-blur naman niya yung imperfection. Except lang meron lang kasi kung konting namumula doon. Pero try natin lagyan ng konti. Tingnan natin kung matatakpan ha. Pahidan lang natin ng konti. Konti lang yan. Tapos, tingnan natin ngayon kung matatakpan niya.
Nakikita pa din eh. So, kailangan natin ding alamin kung lightweight or mabigat ba siya sa mukha. Tingnan natin, pakiramdaman ko. Hindi ba siya mabigat? Okay lang. Kasi di ba merong mga foundation na pagkapahid mo sa mukha mo, parang mabigat siya sa mukha, parang ang lagkit-lagkit. So ito naman, parang hindi naman siya mabigat, tapos hindi rin naman siya malagkit. Tapos ang titingnan naman natin ngayon, yung transfer proof. Kasi sabi niya dito, transfer proof daw. So ibig sabihin, hindi siya madaling kumapit sa net or sa tissue or sa ibang bagay na itatest natin ngayon kung transfer proof siya. So ito yung malinis na tissue, inidikit-dikit natin siya sa balat ko. Tingnan natin kung magta-transfer ba yung foundation. Ay, nag-transfer. Ayan oh. Hindi ko nga yan kinuskus na ganun ha. Dinump ko lang yan. Ayan, nagta-transfer siya. So tingnan naman natin kapag pinahidan natin siya ng setting powder, tingnan natin kung magta-transfer pa rin siya. Nalagyan ko na siya ng setting powder. Tingnan natin kung magta-transfer pa rin siya. Ayan, hindi na masyado. So, kailangan, kung yung product alone, pag inano mo, may transfer siya. Pero once na nalagyan mo na siya ng setting powder, ayan, hindi na siya masyadong nasa-transfer. So, kailangan patungan mo siya ng setting powder. Tignan naman natin ngayon kapag binasa ko siya at kung madali ba siyang mag-smudge or yun nga yung transfer proof, mabura, maghulas. Tignan natin. Ayan, nabasa ko na yung mukha ko. Inisprayan ko na ng tubig. Tingnan natin kung madali ba siyang maghulas. Kasi syempre pag pinagpawisan ka, importante rin yung hindi naghuhulas o hindi natutunaw yung foundation mo. So check natin. Ay, naghuhulas. Naghuhulas siya. Ayan o. Sumasama yung makeup. Ay, naghuhulas siya yun ng, ayan o. Nawala. Nung ano ko, tinan mo medyo nakikita na yung pamumula dito sa noo ko. Nung binasa ko siya, tapos ginanong-ganon ko ng tissue. Ayan. Kumakapit din siya sa tissue. Tapos medyo nabura dito sa ibabaw. So, hindi siya transfer proof. Oh my God! Okay. Ang ating final verdict sa L'Oreal Infallible 24-Hour Tinted Serum. Okay, yung presyo po nito sa market, nag-range siya from 900 plus to 1,000. So, mas mahal siya dun sa normal na mga L'Oreal na mga ordinary na L'Oreal foundation. So, ito medyo mas mahal nga siya. So, kung sa coverage, 75% ng score may bibigay ko. Okay, sa lightweight, yes, lightweight siya. Hindi siya malagkit sa mukha. Pero, parang feeling ko, dun sa area ng coverage, hindi siya ganun ka powerful para ma-cover talaga yung imperfection. Kasi nga sabi ko kanina may namumula-mula ako dito, hindi niya masyadong natakpan. Tapos, pagdating sa transfer proof, bagsak siya. Naguhulas siya. I'm so sorry. Yung final verdict, walang eme-eme with coffee tea or Hershey. Sulit nga ba or budol? So, para sa akin, sa presyo niyang almost 1,000 pesos, hindi siya sulit. Kasi unang-una sa lahat, ang kailangan natin sa foundation ay yung magtatagal sa mukha natin. Prenesyohan na nga siya ng 1,000 eh. Ewan ko kung ano yung prenesyohan sa kanya. Yung naglagay ba sila ng 1% hyaluronic para magmukhang skincare product? Or ano bang binebenta natin dito? Yung effectivity ba? Yung performance ng foundation mismo? Or yung nilagyan mo siya ng 1% hyaluronic acid kasi pero pinopromote mo yung pagiging serum niya. Ako naman kasi, kung gusto ko lang naman ng skincare, di bibili na lang ako ng separate na skincare product. Kasi ang importante sa akin,
yung mismong performance ng foundation. So, para sa akin, hindi siya sulit for the price of 1,000 pesos. Mga hinahanap natin pagdating sa foundation, syempre pag di naman tayo nasa loob lang ng bahay, di ba? Di naman tayo palaging nasa loob ng aircon. So, syempre kung nag-work ka sa labas, estudyante ka, nag-career woman ka, pupunta ka sa office, syempre magta-travel ka, papawisan at papawisan ka. So, doon bumagsak siya. So, hindi ko siya sasabihin budol, hindi ko siya sasabihin ginto, hindi ko rin siya sasabihin basura. Bahala kayo. Mga animal, tandaan nyo, hindi hawak ng makeup na ito ang kapalaran nyo. Hindi hawak ng liquid foundation na ito ang kapalaran mo. Hindi hawak ng anumang produkto ang kapalaran natin. Video ko, gabay lamang ito. Mayroon tayong free will, gamitin natin ito. Nasa sa inyo pa rin kung bibilin nyo o hindi. At kung magkaiba man tayo ng experience, okay lang yan. Dahil walang eme-eme dito. Walang plastikan. Mga animal!